Mga ka-Republic, sagupa ang Ginebra Meralco bukas, krusyal sa parihong kupunan. Gustong paigtingin ng Gin Kings ang hawak sa number 6 position at hangad naman ang Bolts na makalapit pa sa minimiting top position sa team standings. Hindi pa nakatitiyak ang Northport sa top position sa kartadang 9-3 dahil pwede pa itong maagaw ng Tok and Tex o ng Meralco. Depende sa magiging resulta ng mga natitirang laban, posible pang mag-number 1 at mag-number 2 ang Bolts at ang Tropang Giga. Pag nag-number 3 ang Batang Pier, makakabakbakan nila ang number 6 Ginebra sa Race to 2 series. Pero heto ang isa pang senaryo. Pwede ring mahulog sa number 3 ang Tok and Tex, kaya sila ng Ginebra ang magbabakbakan sa best of 3 quarterfinals. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, medyo kakaiba talaga ang conference na ito. May karambola sa huling spot sa playoffs at maigting din ang agawan sa top 2 position. Kasalukuyang hawak ng Northport ang top spot, ngunit posible pang mapantayan ng Tok and Tex at Meralco ang 9 wins 3 losses record ng Batang Pier. A3 ang TNT at may isa pang laro kontra sa Rain or Shine. 7-3 naman ang Bolts at may dalawa pang laro laban sa Ginebra bukas at sa Magnolia sa January 31. Krusyal para sa Ginebra na maipanalo ang labang ito upang mapaigting ang hawak nila sa number 6. At importante rin ito sa Bolts dahil isang hakbang ito papalapit sa top position sa team standings. Tulad ng nasabi na natin, kapag nagkaroon ng triple tie sa kartadang 9-3, gagamitin ang quotient system at sa tatlo, magiging pinakamababa ang quotient ng Northport. Kaya dadausto sila sa number 3, mapupunta naman sa number 1 ang Bolts at number 2 ang Tok and Tex. Kaya posibleng ang Northport ang makakatapat ng Gin Kings sa quarterfinals. Tinalo na ng Batang Pier ang mga mag-aalak nang una silang magharap sa elimination. Flat start ang Ginebra sa larong iyon, maaga silang tinambakan ng Northport sa pangunguna ng dati ring Ginebra player na si Arvin Tolentino. Ngunit gumawa ng late rally ang mga bataan ni Coach Tim Cone at naidikit pa ang score, pero sa huli ang Batang Pier pa rin ang nagwagi 119-116. Unang panalo nila iyon laban sa Gin Kings sa loob ng 5 taon. At nasabi pa nga ni Arvin Tolentino ang sarap pala daw sa feelings na talunin ang Barangay Ginebra. Ngunit kung dadaos-dos nga sa number 3 ang Northport, tiyak na si Arvin Tolentino rin ang unang ayaw itong mangyari. Bilang dating Ginebra player, alam ng Ateneo at FEU Tamaraw product, nag-iiba ang level ng laro ng Gin Kings sa quarterfinals. 2 beses nag-champion noong nasa Ginebra pa siya. Alam ni Tolentino, delikadong kalaban ng Gin Kings basta nasa playoffs. Oo nga, nabigo ang Ginebra laban sa TNT sa Governor's Cup Finals, ngunit kakaalis lang noon sa Ginebra ni Stan Hardinger at may injury pa ang ibang player ng Gin Kings. Ngunit ngayon nadagdag na sa roster ng mga mag-aalak si Troy Rosario at nagbalik na rin si Jamie Malonzo. Plus, may katuwang na sa backcourt si Scottie Thompson sa katauhan ni RJ Abarrientos. At siguradong alam din ng Northport coach na kapag ang Ginebra ang nakatapat nila sa playoffs, tiyak na mahihirapan na sila. Kaya aasa ang Batang Pier na matalo ang TNT at ang Meralco sa natitirang laro ng mga ito para di na magkaroon pa ng triple tie sa top position. Ngunit may isa pang senaryo na tiyak na magpapakaba sa mga Ginebra fans. Dahil may kartadang 8 wins 3 losses ang Tok and Tex at may natitira pang isang laro, malakas na kandidato sila sa 1 and 2 position. Ngunit depende pa rin sa magiging resulta ng iba pang mga laban, maaaring hayaan ng TNT na makuha ng kanilang sister team Meralco ang number 1 at sadyain nilang pumosisyon sa number 3 upang tapatan ang Barangay Ginebra. Total na 3 sunod na nila ang Gin Kings. Pwedeng isipin ni Coach Chot Reyes kakayanin ulit nila ang Ginebra kung sila ang maghaharap sa quarterfinals.
Madalas nating sabihin kahit may magkakapatid na team dito sa PBA ay hindi sila gumagawa ng sagip kapamilya na tulad ng ikinukuda ng mga haters. Ngunit may mga larong pwedeng ilaglag ng pasimple upang makapamili ng kalaban sa playoffs. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Enrico de Guzman mula dyan sa Belgium. Happy watching, kabayan. Sa iyo rin shoutout Teresa Fuentes mula naman dyan sa US of A. Happy watching. Sa iyo rin shoutout Papa Kiko, salamat sa lagi kang nariyan, lagi mong suporta, salamat. Sa iyo rin shoutout Romeo Conchada, ipagdasal natin, tama yan. Sa iyo rin shoutout Ramier Bualoy. Yes, crucial ang game na yan para sa Hinebra. Sa iyo rin shoutout Willie Bardahe, gandang gabi rin sa iyo, Rod, gandang umaga. Salamat sa suporta. Sa iyo rin Iking Sepe, shoutout idol, God bless din sa iyo. At sa iyo rin shoutout Director TV. Salamat din sa panunood mo, idol. At sa iyo shoutout Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Salamat sa suporta, kabayan. At sa iyo Rolando Damiao, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.